Kasalukuyan pa rin nagpapagaling si Pope Francis sa ospital mula sa sakit nitong double pneumonia. Yan ay matapos maging kritikal ang kanyang kondisyon nitong Sabado na agad ding natugunan ng kanyang mga doktor. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Patuloy pa rin na nagpapagaling ang 88-year-old Pontiff na si Pope Francis sa kanyang sakit na double pneumonia na may complex infection. Nananatiling kritikal pa rin ang kanyang kondisyon, ngunit patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga doktor sa sitwasyon ng Santo Papa at sinisigurong kasalukuyang wala pa itong banta sa kanyang buhay. Nagpaabot naman ng dasal ang iba't ibang mananampalataya sa mundo para sa kanyang pagpapagaling na siya namang ikinatuwa nito. Sa isang post nito sa X, nagpaabot naman ng pasasalamat ng Santo Papa mula sa mga natanggap nitong mensahe at may ilan pa nagpadala ng kanilang letter drawings na mula naman sa mga kabataan. Samantala, isang cholera outbreak naman ang kumalat sa South City sa Sudan dahilan ng pagkasawi ng halos 60 katao at kasalukuyan nasa 1,300 naman ang nagpapagaling mula sa naturang sakit. Ito raw ay dulot ng pagkontamina ng iniinom nilang tubig matapos ihinto ang pag-produce ng tubig mula sa kanilang city water plant ng isang paramilitary group. Ayon sa kanilang health ministry, kasalukuyang ginagawa na nila ang kanilang buong makakaya upang labanan ang naturang sakit. Sa iba pang balita, nakahanda raw umanong bumaba sa pwesto si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung kinakailangan para sa pagkamit ng kapayapaan sa kanilang bansa. Ito'y upang mapabilang ang Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization o NATO Military Alliance. Yan din ay matapos manawagan ng eleksyon sa Ukraine si United States President Donald Trump at tinawag pa nitong diktador si Zelensky. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.